Good day mga pamangkin! Sa video natin today, tayo ay magpipinta at magko-customize ng isang legendary Gundam, ang Wing Gundam Zero EW Verka. Sobrang sikat ng Gundam na to lalo na sa mga batang 90s. Pangalawa ito kay Lolo RX-78 dahil napaka-nostalgic ng kit na to na para bang naalala ko yung kabataan ko. Pero habang tinitingnan ko ito, sabi ko parang may kulang. Kaya ang gagawin natin, ipapagandahin natin ito at gagawin natin na mas premium pa sa Bandai. Ito ang Wing Gundam Zero EW Verka na nabili ko sa Goody Good Deals Toys and Hobby during the event ng PSMS 2025 na ginanap sa Ayala Malls, Manila Bay. Since nandun naman ako, nagtingin na din ako ng mga entries doon sa mecha category at sobrang gaganda at nakaka-inspire ng mga gawa nila. Meron din pala akong binili sa Hobby Hunters, ito yung Jiri Works decal para sa kit natin. Sabi nila siguradong pupogi daw yung kit kapag ginamitan natin ito. Tamang unboxing lang tayo para i-check yung kit kung kompleto ba ang runners at parts nito bago tayo magsimula. Ang pinaka-highlight ng kit na ito yung kanyang wings kasi sobrang ganda at complicated na pagkakadesign. During assembly, gumamit tayo ng basic modeling tools kagaya ng cutting mat, hobby knife, clippers, tweezers, at sandpapers para hindi mahirapan sa pag-assemble at makaiwas na din sa pagkasira ng parts. Kung may budget ka naman, pwede ka din gumamit ng advanced tools kagaya ng glass files, sponge, sandpapers, balancers, at iba pa. Dito na magsisimula ang proseso ng pagiging premium look ng kit natin. First thing to do is to carefully disassemble yung kit using part separator para mapadali yung trabaho. Tamang scribe lang tayo para sa detailed look ng Wing Verka, but not all the parts are needed to be scribed. It depends kung ano yung nafe-feel mo na dapat may depth, shadows at realism from the original part. Mahirap sa una ang pag-scribe pero kapag ka na-master mo na ito, very easy na lang. Di mo na mamalayan, pro ka na pala. Sa scribing, parang magiging 3D look yung kit mo kasi magiging detailed yung parts unlike sa unscribed part na halatang plastic molded lang. At this phase, nandito yung grunt work mo kasi lahat ng details, changes at modifications mo ay dito mo gagawin. It will take some time para matapos mo, depende na din kung gaano ka-detail or kalaki yung changes na gusto mong gawin sa Gundam mo. Itong next step na ito ay kadalasan na hindi ginagawa, pero importante ito dahil malaki ang epekto nito sa finished product natin. Ito ay ang paglilinis ng parts. Dati hindi ko ginagawa ito kasi akala ko tama na yung brush lang tapos malinis na yung parts.
Yun pala, may mga unwanted residues pa din, lalo na yung mga sanded parts. Kaya huwag kalimutan itong proseso na ito kasi tandaan, nasa huli ang pagsisisi. Itong ultrasonic cleaner pampabilis ng trabaho, pero uubra naman yung tamang tubig at toy dishwashing sa isang batya. Tapos ilagay mo na yung parts mo, mix lang ng konti at ibabad siguro ng ilang minutes. Pagkatapos, make sure na tuyong-tuyo lahat ng parts bago simulan yung next phase. Ngayon ay oras na para mag-paint. Our approach is to use airbrush for painting the kit. We'll also be using yung premium airbrush na pinadala sa atin ng gallery. Sa pag-paint ng kits, importante na may primer ang lahat ng parts para sigurado nakakapit ang pintura. Sa Gundam na ito ay gagamit tayo ng gray primer. Clean look finish nga pala tayo sa Wing Verka, kumbaga parang bagong labas sa kasa. Medyo risky yung gagawin natin. May ibang color changes din tayo sa kit based na visualize ko sa kanya para mas trip ko yung ganitong kulay compare sa base colors nito. Make sure to shake well muna yung paints before using. Wala akong paint shaker kaya itong massager muna gamit ko. It works naman. Gumawa din ako ng mixed paints to produce yung specific gray shade na gusto ko. Color separation is also important as this adds details to the parts para hindi maging bland yung looks. Let's also not forget yung top coat sa painting as this protects the color paints under. It can be gloss, matte, or satin depende sa choice of finish mo. Gloss coat muna ilalagay natin to protect the paint itself. Later on, ilalagay natin kung anong top coat finish ang gusto natin sa kit. Once all parts are painted, bigyan natin ito ng 1 day para matuyo ang paints bago natin simulan ang next phase. Pininturahan ko pala ng itim na enamel yung clear part sa ulo para maiwasan ang light click. Tapos yung sa may bandang mata, tinanggal ko naman yung pintura gamit ang lighter fluid. Nandito na tayo ngayon sa last phase ng project natin, ang final touch-up. Dito tayo maglalagay ng panel lines at decals to give more depth on details of the Gundam. Once natuyo at nag-cure na ang pintura, pwede na natin simulan ang pag-panel lines. Gagamit tayo ng Tamiya Line Accent Color para sa panel lines at Fuji Lighter Fluid sa paglinis naman ng excess. Ngayon naman, pagdating sa decals, basic process lang tayo. Gagamit tayo ng Mr. Javi Mark Setter at Softer sa paglalagay ng decals para sigurado tayo na hindi ito matatanggal.
Hindi ko gagamitin yung decals na kasama ng kit kasi ang gagamitin ko yung binili ko na GReworks decals. Premium look tayo kaya dapat premium decals din. Matrabaho lang din itong paglalagay ng decals pero sulit naman sa details pagkatapos. Sobrang liit ng ibang decals, medyo nakakaduli na din sa mata tapos minsan nanginginig pa kamay mo. Ganyan talaga kapag trend tayo na. From time to time magpahinga din muna sa paggawa kasi minsan masakit sa likod. Sulit naman ang pagod once na makomplete na yung project. Ito yung pinaka-favorite kong part kasi dito na natin makikita yung lahat ng pinagpagura natin. From simple kit to premium look, siguradong one of a kind itong ginawa nating Gundam. Kung nagustuhan nyo ang ating build journey, pakihit ang like at subscribe button para matulungan nyo na lumaki ang aking channel at para din may pambili din ako ng ibang Gundam kits. Drop a comment at mag-usap tayo kung may mga tanong kayo o kung anong Gundam ang gusto nyo makita sa susunod na video natin. Mahal man ang hobby natin, mas mahalin natin ang sarili natin.